Kaya, Joe, ano ba talaga ang kaso na ito? Sa totoo lang, ito ang Messi at Ronaldo ng Silicon Valley. Si Elon Musk laban kay Sam Altman. Matagal na itong namumuo, sobrang tagal na. Sa madaling salita, kailangang balikan ng 2015 nang itinatag din na Greg Brockman at Sam Altman ang OpenAI, suportado ng pera ni Elon Musk. Ang plano nun ay si Elon Musk ang magbibigay ng pondo. Siya ang magiging pinagmumulan ng pera, habang si Sam Altman naman ang magiging mukha at magtutulak nito pasulong. Siya at si Brockman ay tutulong din sa mga bagay na nangyayari sa likod ng eksena. Makalipas ang ilang taon, sinabi ni Elon Musk na hindi siya sang-ayon sa kanilang direksyon. Nag-alok siya na bilhin ito o isama ito sa Tesla. Hindi pumayag si Altman. Umalis si Elon Musk. Makalipas ang ilang taon, gumawa siya ng sariling AI company, ang xAI, na sumikat dahil kay Grok. Ngayon, isang taon matapos yon, nagsampa siya ng kaso na nagsasabing nilabag ni Sam Altman ang orihinal na layunin ng OpenAI, na dapat ay isang non-profit, isang bagay na magpapasulong sa sangkatauhan gamit ang AI. Ngayon, timing ang dahilan kaya ito'y binasura. Nagkaisa ang lahat. Lumampas na ito sa statute of limitations. At ang katotohanan ginawa niya ito matapos niyang magsimula ng sarili niyang AI na kumpanya na may malakas na pinansyal na suporta. Nagdulot iyon ng ilang pag-aalinlangan. Ipinapakita nito na hindi niya ito ginagawa dahil naniniwala siya rito. Gusto lang niyang patahimikin ang siguro pinakamalaking kalaban sa artificial intelligence. Ginamit niya ang personal niyang ugnayan kay Sam Altman para subukang baliktarin ito laban sa kanya. Kaya hindi ito nagtagumpay. Matagal niya itong iniharap sa ilalim ng panunumpa at tinawag pa niyang sinungaling si Sam Altman. May konting epekto ito sa reputasyon ni Altman, pero mas malaki ang tama kay Musk. Dahil dito, nagmukha siyang mapaghiganti, mababaw, at isang taong handang pabagsakin ang isang karibal na kumpanya para lang sa sarili niyang kasakiman. Oo, kasi parang mas mukhang personal na alitan kaysa sa purong negosyo lang. Ano sa tingin mo? Gaano kahalaga ang desisyong ito sa OpenAI at kay Sam Altman? Hindi ito makakasama sa negosyo niya at magpapatuloy lang sila. Hindi mahalaga ang resulta dahil mag-aapela rin si Musk na yon. Oo, mag-aapela si Musk pero malabong may mangyari. Dinidemanda niya sila ng $134 na bilyong dolyar, kaya posibleng mabankrupt ang OpenAI kung manalo siya. Ano? Magkano? Magkano? $134 bilyon dolyar. Bilyon na may B. Kailangan niya ito. Maging tapat tayo. Kailangan niya talaga ang pera nito. Oo. Oo. Kung may kulang kay Elon Musk, ito ay $134 na bilyong dolyar pa. Pero dapat din siyang bigyan ng kredito dahil sinabi niyang mas gusto niyang ipamigay ang pera sa kawanggawa kaysa gamitin para sa sarili. Oo, pero anong klaseng kawanggawa naman? Tesla, siguro? Hindi ko sigurado. Pero sa totoo lang, binibigyan nito ng go signal ang OpenAI na ituloy ang direksyong tinatahak nila. Plano nilang gumawa ng kakaibang business model. Sakop ng non-profit, pero ang negosyo mismo ay patatakbuhin para kumita. Sa madaling salita, parang may dalawang antas. Sa itaas na bahagi ay kung ano ang ginagawa ni Sam Altman. Siya ang gumagawa ng mga desisyon at ginagawa niya ito sa ilalim ng isang non-profit. Pero para maging financially viable, lalo na sa lumalago at sobrang kompetitibong mga merkado ng artificial intelligence, kailangan mo ng kompetisyon, kailangan mo ng pera na pumapasok dito. Kailangan mong maghanap ng paraan para lumaki kaysa sa iba. Kailangan mong palawakin ang iyong mga data center. At yan ang gusto niyang gawin. At ito ang magpapahintulot sa kanya na ituloy yon. Sa isip ni Sam Altman, kahit tutol si Elon Musk, itutulak pa rin niya ang AI para sa kapakinabangan ng tao. Ngunit pamamahalaan niya ito bilang negosyo na kikita para sa kanya. Kung tama ang pagkakaintindi ko, pasensya na, negosyo. Hindi para sa sarili niya, yan ang mahalaga. Sige, non-profit na talaga siya. Ang non-profit ay dalawang antas na negosyo. At tulad ng sinabi ko, sa itaas, siya lang ang nagdedesisyon para sa layunin ng non-profit. Pero ang negosyo ay hindi pinapatakbo na parang non-profit. Sabi niya, hindi ito kikita ng anumang tubo. Wala siyang balak ibenta ang OpenAI. Gusto pa rin niyang gawing isang malaking tagumpay ito na magpapasulong sa produktibidad ng tao sa hinaharap. Pero ayaw niyang kumita kahit isang sentimo mula rito. Pero sa takbo ng AI market na yon, kailangan niyang magdagdag ng dagdag na lakas para masiguro na mas mabilis siyang lalago kumpara sa mga tulad ng Microsoft o xAI mismo. Pero hindi ba yumaman din siya ng husto dahil dito?
So I know si Sam Altman. At kung ibebenta niya ang OpenAI, oo, maaari siyang maging multibilyonaryo. Kung titignan mo ang net worth ni Elon Musk na trillion na ngayon, hindi ko pa nabalikan ng Forbes kamakailan. Batay yun kung ibebenta niya lahat ng kanyang mga kumpanya. Wala siya noon bilang liquid assets. Wala rin si Sam Altman ng ganoong kalaking pera bilang liquid assets. O kung ibebenta niya yon, kikita siya ng bilyon-bilyon. Baka sa hinaharap, gusto niya itong ibenta. May ilang reklamo tungkol sa kanyang asal at layunin sa OpenAI, kaya noong 2023, tinanggal siya sa posisyon. Naibalik lang siya sa posisyon matapos ang matinding pagtutol ng mga empleyado. Kaya sa hinaharap, baka gusto niyang ibenta ang kanyang negosyo. Baka gusto niyang kumita. Ngayon, iginiit niya sa ilalim ng panunumpa na hindi yon ang gusto niya. Nais niyang paunlarin ang OpenAI para sa sangkatauhan at ito ang gusto niyang gawin mula pa noong simula. Gusto pa rin niya itong ipagpatuloy. Tutol si Elon Musk, pero si Altman ang pinanigan ng korte. Hindi dahil sa argumento niya, kundi sa teknikalidad. Natagalan bago na isampa ni Elon Musk ang reklamo. Umapela si Musk kaya posible pa rin siyang mawala ng mahigit $100 bilyong. Tingnan natin ang mangyayari. Sino ang nakakaalam? Sino ang nakakaalam? Malaking dagok ito sa pananalapi ni Elon Musk. Sa tingin ko rin, sobrang laki. Well, sana ay maging maayos ang lahat para sa kanya. Salamat, Joe. Nais naming mantagal ka at maging maayos ang lahat para sa'yo. Oo.